Yan, good morning. Hi everyone, we're gonna do another vlog. This is our daily bread. Yan. So, may daily bread kayo, basa tayo ng daily bread. I'm just gonna read with you. September 16th, topic is about anger management. As I heard As I had dinner with a friend, she expressed how fed up she was with a particular family member. Yan. Habang ako ay ano, nanananghalian ba to, no? Sa kasama ng aking kaibigan, sinabi niya sa akin na sobrang punong-puno na siya sa kaibigan niya na ito or family member niya, no? Kapamilya niya. But she was reluctant to say anything to him about his annoying habits of ignoring or mocking her. Pero, hindi nga, kumbaga, hindi nga sinasabi dito, no? And, yung mga pangit na pinapakita sa kanya, yung nakakainis na hindi siya pinapansin or ano siya, parang sinisigawan or minamak siya, no? O ano-ano sinasabi sa kanya. So, when she did try to confront him, nung sinubukan niya na sabihin sa kanya kung ano yung mga ginagawa nito sa kanya, she exploded. Ay, asa na ba tayo? When she tried to confront him about the problem, he responded with sarcastic remarks. Ayan. Nag-respond din naman daw to, pero sarcastic yung mga sinasabi, no? She exploded in anger at him. Sa sobrang galit niya, bigla siya na lang pumutok sa galit to. Both parties wound up digging in their heels and the family rift widened. Yan, yun. Para sila, nung pumutok siya sa galit, para silang nagalit, no? At para silang nakapagsalita ng hindi maganda. So, lalong lumalim lang, no? Yung paghihidwaan nila. Pamilya man o kaibigan niya. I can relate. Ito, sabi dito. Nakaka-relate daw siya because I handled anger the same way. Dahil ako rin ay parehas din daw kung paano niya hinandle yung galit niya, no. I also have a hard time confronting people. Meron din akong nahirapan din ako i-confront o harapin yung mga tao, no. If a friend or family member say something mean, kung sinabi ng kaibigan o kapamilya mo na may sinabi silang hindi maganda sa iyo, I usually suppress how I feel. Kadalasan ay hindi niya to pinakikita, no. Tinatago niya lang. So, until that person or someone else comes along and say or does something else mean. Ayan. So, dahil sa tinatago niya lang or kinikimkim niya lang, pag meron naman ng ibang tao na may dumating at may sinabi na hindi maganda rin o medyo pangit sa kanya, after a while, I exploded. Pagkatapos noon, syempre, sumabog na rin siya, sabi nitong nakikinig na isa. Maybe that's why the Apostle Paul in Ephesians 4 verse 6:26 said, "Do not let the sun go down while you are still angry." Ayan. Kaya kaya siguro sinabi ni Apostle Paul dun sa Ephesians daw na 4 verse 26 ay huwag mong hahayaan na yung araw ay bababa nang hindi pa kayo nakakapag-usap, no? Or may galit pa rin sa puso nyo. Providing a time limit on unresolved issue keeps anger in check. Ayan. Pag nagbibigay tayo ng oras na dapat bago alas 12 siguro, no, bago bumaba ang araw siguro, or bumaba araw parang 6 lang or 7 pala. Ayan. Wag daw natin hayaan yung mga issues natin. Ayan, inom muna tayo. Milo, baka naman, no? Huwag daw natin hayaan yung mga issues natin na
na hindi nare-resolba o hindi ano, para nagche-check mo rin, no. Kumbaga, para hindi na lumala. Kasi pag pinabayaan mo nga, maring lumala siya kung kinabukasan mo pagagawin. Instead of stewing over a wrong, imbis na ano daw, parang nag-aano ka sa nagawa sa yung hindi maganda o mali, which is a breeding ground for bitterness. Yan daw nagiging ano, kaya nagiging ano ka, parang ano, no, bitter, no, o mapait, no, o ayun. Kasi dapat nare-resolve na nga, no. We can ask God for help to speak the truth in love. Ayan. Imbis na nagiging bitter daw tayo, 'di ba? Kasi pag nagagalit sa iyo o nagalit ka rin, no, pares na kayong galit. Nagkakaroon ng hatred eh. Nagkakaroon ng bitterness sa puso mo. So, imbis na nandun yun sa puso mo, bakit hindi ba lapitan mo yung Panginoon? Humingi ka sa Kanya ng tulong para sabihin ang totoo at para maunawaan ng both parties, no? Parang gano'n, no? Siyempre, hindi naman pwedeng ikikim-kimi mo lang lagi yung galit o yung ano yung misunderstanding nyo. Yan, natububulol ako minsan sa Tagalog, no? Yung misunderstanding nyo. Imbis na hindi nyo ma-resolve yun, bakit ba hindi na lang ilapit mo sa Panginoon? Di ba? Lapit ka kay Papa God. May problema ka ba? You got a problem with someone? Diba? May problema ka ba sa ibang tao? Rather than hold it in, imbis na kimkimin mo lang yan, hold it up to the God first. Dalhin mo to sa Panginoon. No? Sa Panginoon muna, hindi sa kapitbahay mo. Kasi pag sa kapitbahay mo, lalabas yan, chismis na yan eh, no? Magiging ano ka na dyan, marites na. So, dali mo muna kay Papa God, no? Baka ayusin ni Papa. Mostly, inaayos naman talaga ni Papa God yan eh. So, dali mo na muna sa Kanya kasi wala din naman ibang makakatulong sa'yo kundi si Papa G lang. Now, ano muna tayo? He can fight the fight of anger. Yan. Kaya kasi ng Panginoon na labanan yung fire, yung apoy ng galit, no? Apoy na galit. With the power of His forgiveness and love. Ng kanyang lakas ng pagpapatawad at pagmamahal. Ayan, Tagalog tayo, no? Yun. So, pwede tayong mag-pray, no? Actually, may verse pang isa, no? In your anger, yung Ephesians 4 verse 15 or 4 verse 26, no? In your anger, do not sin. Sa inyong galit, huwag kayong gagawa ng kasalanan. Do not let the sun go down while you are still angry. Huwag mong hayaan na bumaba na yung araw nang ikaw ay galit pa rin, 'di ba? Ang hirap naman matutulog ka, galit ka pa rin. Baka na mamaya yan, imbis na masarap tulog mo, babangungutin ka pa o kung ano mapanaginipan mo, no? Iniisip mo, inaaway ka pa rin sa panaginip mo. So, yun ang sinasabi dito, no? So, kung may unresolved issue, wag daw natin hayaan na yung araw ay bumaba. Ibig sabihin, bago mag 6 or 7, ayusin nyo na, di ba? Yun. So, dasal tayo, may short prayer dito. Heavenly Father, Ama namin sa langit, please guard us from uncontrolled anger. Bantayan daw po kami sa mga hindi namin makontrol na galit. Yan. May the words that we speak bring honor to you. Na ang aming mga salita ay magbigay sa iyo ng honor, aming Panginoon. Yun. So, put out the fire of anger before it blazes out of control. Kumbaga, parang sa bumbero, no? Bago nating patayin yung apoy, patayin na natin yung apoy bago pa ito lumala, no? Bago pa ito maka-damage pala, no? Yun. Kasi 'di ba pagka nagkimkim, tinago, susunod na araw dadagdag na naman. The next day dadagdag na naman. So ngayon pa lang tinuturuan na tayo na humingi tayo ng tulong sa Panginoon para makapagpatawad tayo at mapakita natin ang pagmamahal. Yan. So, sinong lalapitan pag may problema? No? Hindi yung kapitbahay. No? Oops, tinutulak ng pusa ko yung camera.
Oops. Yan. Hindi yung kapitbahay, kundi yung ating Panginoon. Yun ang ating lalapitan. Sige. So, till our next video, maraming salamat. And I hope nakatulong tong reading natin today para sa inyo. By the way, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating mga YouTube, sa ating Facebook, please do subscribe naman po or follow us sa Facebook po natin na Boots Melanie Ong, or sa ating YouTube naman po. Yan. And also, we're open for donations po pala kasi yung church namin are trying to find a place na mas maayos para sa simbahan natin. Sa mga gustong pong mag-donate, we're open for donations. Tumatanggap na po kami ngayon para po sa mga gustong mag-share ng kanilang blessings, mag-sow ng seed dito sa ating channel. Yan, para makatulong din po sa pagpapakain sa ating mga kabataan. May mga bata tayo na kinukuha from different places sa mga squatters area, sa estero, tinuturuan magbasa, magsulat, kumanta, yan, magbasa ng Bible, yan, and also yung character nila, no? Para bata pa lang natuto na sila, so paglaki nila magbabago, no? Instead na yung attitude nila para malayo sa Panginoon, bata pa lang pag naturuan natin, then paglaki nila maring sila din yung magturo sa iba, no? So yun. And also meron din tayong mga programs na ginagawa. So sa mga adults namin, yan, yung church po naman namin is Hope Bible Christian Fellowship. If you want to sow or donate, tumataga po kami, yan. And at ayan, tinutulak na naman ang pusa ko, pasensya na po yung camera. Tapos yun, yung subscriber. Tapos sa mga nag-donate, thank you po, maraming salamat sa mga donations nyo. Nakatulong po to sa yung last time na nag-donate, no? I'm not sure kung pwede i-mention yung name, pero thank you po kasi yun yung ginamit namin for feeding the members on nung 4th week namin na wala pang nagdo-donate. So yan. And what else? Yan, ito rin, donate din to sa akin ni second captain ba yun, yung pangalawa sa barko, yan, si Asuncion. Thank you po. Hanggang ngayon gamit ko pa, ano na siya, worn out na, pero napakalambot ng tela, ang sarap gamitin. So thank you. Yan, si Orly Asuncion, maraming salamat, napakabait na tao. And sa mga tulong din po, pati yung wife niya, thank you din. Maraming tulong din po sa amin yan. So sa mga gusto pa pong mag-donate, ayan na po, inulit ko na po, no? So kayo na pong bahala. So let's pray na rin po para yung video hindi masyado mahaba. So doon sa mga may karamdaman, do you need healing, prayers, yung mga nakaupo sa kanilang kama, hindi makapunta sa simbahan, nagpe-pray po kami or nagsasanctify, or gusto nyo pagka may mga blessings na may gusto kayong pa-bless, may mga pasok pa tayo, ready po sila para magkasal or mag-bless ng bagong store, tindahan nyo or anything. May mga 3 po yung pastor namin na willing po na gawin yung blessing sa inyo. Yan. Tapos ano pa ba? Meron din pala kaming yung oil na ginagamit namin, no? Isama ko na dito mga merch natin. So ang merch natin is an olive oil, usually ginagamit namin sa mga patient namin, yan. Kasi I'm also a physical therapist. So yung may na-develop tayong oil na ginagamit natin for frozen shoulder, joint, sa mga joint na masasakit, muscle pain, ganon. Or if you have yung mga sa face naman, no, yung mga melasma, yung hindi matanggal, yung mga mampakinis, no, antioxidant, yan, anti-cancer, yan, meron tayong gamot na ganon. You can try our merch. Meron tayong 10 ml, nasa 250 pesos. We also have 30 ml, nasa about 499 yung price niya. Yan, sa mga dealers, may mga dealers tayo. You can have call us or chat nyo kami, yan, sa Facebook natin, and para makapag-reply po kami sa inyo, yan, sa mga gusto po, yan. If you try it, nga pala yung oil natin, kung sinubukan nyo siya, it would only take a minute or less than a minute, and mag-e-effect na talaga yung ating miracle oil, yan.
So, the oil is also antioxidant, anti-inflammatory. Yan, dami ko na sinabi about the oil. So, let's pray na po. So, Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Grabe. Ramdam ko yung Holy Spirit. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sobrang lakas ng anointing natin, no? Um, yan. So, sundan niyo po ako, Ama. Humihingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you po sa lahat ng sumunod sa ating video. And hopefully, masundan nyo pa po yung next video natin na i-upload. At sana makatulong po tong mga ginagawa namin sa inyo. Till our next video. Ciao!